Hong naging reaction po ni Vice President Sara Duterte dito ho sa pagkakatalaga kay Police Major General Nicolas Torre III. Unang tinanong po ang Vice Presidente dyan, doon ho sa The Hague, Netherlands po mga kabida, parang tumawa lang po, tinawanan lang po yung pagkaka-appoint po kay Torre, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pero nagsalita po ang pangalawang Pangulo po, mga kabida. At ikinumpara po niya, ito hong pagkaka-appoint po kay Torre sa pagkakatalaga po mga kabida, kay Speaker Martin Romualdez dyan po sa House of Representatives. Okay? Eto, pakinggan muna natin si Vice President Sara Duterte. Yung palang kaduda-duda na Anong sketchy yung decision. Inihalin tulad ni Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte ang pagkakatalaga kay General Torre bilang PNP Chief sa pagkahalal kay Romualdez bilang House Speaker. Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa, Doon na lang tayo, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case in the United States. So, yung palang kaduda-duda na diba? Parang pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. In the same way na merong recent findings ang Senate o violations of law of this police officer. So bakit mo naman gagawing Chief of Police? So masyadong sketchy yung decision. Ayun po. By the way, yung video na yan po mga kabida, i-courtesy po natin sa ang bagong balita ngayon. Okay? So, yun po, So, kinumpara po ni VP Sara yung pagkakatalaga po kay Torre sa pag-appoint po ni Pangulong Marcos kay Speaker Martin Romualdez dyan po sa House of Representatives na despite daw sa kanya hong record doon po sa Estados Unidos na meron po siyang bribery case po doon mga kabida on record according to Vice President Sara Duterte tinalaga pa rin ng Pangulo dyan po sa House of Representatives bilang Speaker of the House, mga kabida. Ganon din yung sitwasyon po ni General Torre. Despite doon ho sa findings po ng Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos, meron pong mga paglabag na ginawa ho itong si Torre doon ho sa pag-aresto ho mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at maging doon ho sa KOJC case, batay din sa obserbasyon, mga kabida, ng mga ilan sa mga eksperto, ganun din, itinalaga pa rin, at in fact, ang description nga ng Pangulo po dun is, good choice, at highly recommended, mga kabida, because of the track record daw ni General Torre, mga kabida. Most likely, baka reward na lang po yun, doon po sa kanyang ginawa. Lalong-lalo na po, yung accomplishment po mga kabida na inaresto po ito kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte na parang tinik ng administrasyon ni Pangulong Marcos, mga kabida, Okay, yun. Yun yung observation po ni VP Sara. Bilang reaction po doon po sa tanong po sa kanya kumusta yung kanyang reaction doon po sa pagkakatalaga po kay General Torre, at sabi po ng Pangalawang Pangulo na hindi ho natin inaasahan na meron pong magandang mangyayari po sa bansa, mga kabida, dito ho sa pagkakatalaga po kay General Torre Anyway, titingnan na lang po natin ito, kasi although may mga agam-agam po sa magiging takbo po ng operations ng PNP, kasi unang-una po meron pong impression kasi ito si Torre na para bang may prone o may tendency na baka malabag po ang karapatang pantao po mga kabida, dahil sa impression po laban po sa kanya, mga kabida. Mantakin nyo kung pagbabasihan po natin yung
isang interview po sa kanya, isang video na lumabas sa social media, no, mga kabida. Sinabi po niya na pwede hong arestuhin ang isang tao kahit na po walang warrant of arrest, ano? At yung warrant po ay naiwan doon ho sa police station. Okay? Alam naman po natin na 3 instances lang po, ano, na pwede hong mang-aresto po ng tao na kahit na walang warrant of arrest. Okay? Una, yung when the crime was committed. Pangalawa, when the crime is being committed. Okay? And pangatlo po, when the crime is about to commit. Mga kabida, no? Other than that, kailangan ho ng warrant of arrest. Okay? Yun ngang ginawa ho ni General Torre doon po kay dating Pangulong Duterte. Binasa lang po yung kanyang warrant of arrest daw doon po sa cellphone. Diba? Pwede ba yun? Ito tanong ko lang po, ano? Hindi ako nagmamarunong po, ano? Pero tanong ko lang po, pwede ba yun? Sa cellphone lang po binasa? Kasi dami hong bumatikos po dun eh. Bakit sa cellphone lang po? Bakit wala akong hard copy, ano? Na ipinakita ko sa dating Pangulo, ano? Yung pag-aresto ko sa kanya, mga kabida, ano? So, yun po, ano? Sana po, nagkamali po ito kung si Vice President Sara Duterte. Sana meron pong pagbabago ho, no, sa pamumuno po ni General Nicolas Torre III, mga kabida, sa pag-curb po ng criminalities, no? Lalong-lalo na po illegal drugs operation dito ho sa ating bansa, mga kabida. So, dun ho sa case po ni Speaker Martin Romualdez, wala na ho tayong magawa po dun, no? Wala na pong magawa ito kung si Vice President Sara Duterte po dun, mga kabida. Kasi unang-una po, tingnan na lang po natin yung resulta, no, mga kabida. Puro kontrobersiya, no? Ayuda na napaka-controversial masyado, no, mga kabida. Okay? Yun ngang 2025 national budget Okay? Hanggang ngayon, wala pong malinaw kung ano talagang totoong nangyari po doon. Kasi hanggang ngayon po nakabitin pa rin, ano? Diyan po sa Korte Suprema. Inaantay pa rin yung oral argument, mga kabida. Hindi po natin alam kung kailan ho ito mag-umpisa. Ito hong oral argument po, ano, patungkol ho sa controversial 2025 General Appropriations Act. Okay? Dami hong mga milagro po dun. Okay? Kaya nga tinawag ho na the most corrupt budget of all time. Ito hong 2025 General Appropriations Act, ano, mga kabida. Dahil ho sa napakarami hong questionabling mga items dyan. Okay? Yun ngang blanco Yung blank items na sinabi po ni Congressman Isidro Ungab, isang bagay na po yun, ano? Para ho kailangan mag-explain ito hong House of Representatives, ano? Kasi sila yung gumawa po ng ng committee report, ano? Kabilang ito hong Senado po, mga kabida. So tingnan na lang po natin kung ano yung magiging ending ho dito. Basta sa akin po, personally, ano, sa pagbukas ho ng 20th Congress po, mga kabida, sana mapalitan po ito hong si Speaker Martin Romualdez. Okay? Kung imposible, dahil ho sa marami hong mga kongresista, no, na sumusuporta ho dito kay Congressman Romualdez o Speaker Romualdez, baka mayroong twist na mangyayari ho pag bukas po ng 20th Congress. Hindi po natin alam, ano? Baka akala ho natin, mga kabida, okay na, no? Si Martin Romualdez na yung magiging Speaker of the House sa 20th Congress. Baka mayroong twist po na mangyayari, ano? Titingnan na lang po natin yan pagdating ho ng 20th Congress, mga kabida. Pero dito ho kay General Torre, ano, ang aasahan na po natin dito sana mali yung pananaw, no, ng ilang mga kritiko ho dito, mga kabida, sa kanya. Baka po mag-perform po itong si Torre, ano? Hindi po natin alam. So titingnan lang po natin. Mayroon pang actually ito hong pagkakapoy po sa kanya unang taon yun yung observation period, ano?
Doon ho sa kanya hong panunungkulan bilang hepe po ng Philippine National Police. Okay? Dito ho natin malalaman kung after 1 year, kung nagkamali ba ito hong si Pangulong Marcos again sa kanya hong appointment po mga kabida. No? So para po sa inyo, ano po ang tingin ho ninyo dito? Ano? Sa pananaw ho ni Vice President Sara Duterte mga kabida?